Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. Purihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, na kataas-taasan. Pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, na kataas-taasan. Hey, 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 hey! Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang higit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Hey, 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 hey! Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang higit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Hey, 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 hey! Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang higit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat, aking Panginoon. Okay? Good morning everyone. Sa lahat ng narito sa atin, sa center, sa lahat po na kasama natin ngayon sa pag-aaral na ito, sa North, sa East, sa West, South, ng COMPI, buong Pilipinas. Lahat ng kasama namin dito sa buong mundo na, sa Amerika, sa Japan, sa lahat. Maraming salamat. Tayo nagkaugnayan na uli. At aking panalangin, lahat tayo nasa mabuting kalagayan, malusog ang pangangatawan, at patuloy na lumalago sa ating spiritual life. Kasama ko ngayon si Minister Ali. Yan. Wala na pong upuan, kaya umalis na rin siya. Ay, by the way, sana po yung Sister Corey kasama ko. Nagkataon lang na hindi naging maganda ang pakiramdam niya kagabi at hanggang ngayon. Kaya ako po ay narito, pero sa po'y andun lang po sa aking kanan. At kasama nagdadasal. Before anything else, yung pong ating memory verse for the week, sa 1 Corinthians 10, verse 12. Therefore, let anyone who thinks that he stands, take heed, lest he fall. Kaya't mag-ingat ang sino man nag-aakalang siya'y nakatayo, at baka siya ay mabuwal.
1 Corinthians 10 verse 12. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Sabayan niyo ako para po tayo patnubayan na kagalakan ng ating Panginoon. O aming Ama, Diyos na dakila, mapagpatawad, mapagmahal, salamat pong muli sa araw na ito na kami ay naging bahagi ng iyong dakilang misyon ng iyong anak na si Jesus na marinig ang iyong banal na salita na ipakilala na ang aming Panginoong si Jesus ay isang dakilang manggagamot at ang isa sa mga medicine na ibinigay niya sa amin ay ang repentance. Kaya nga po kami nasa series ng pag-aaral ng paghingi ng tawad at salamat sa mga katuruan na aming narinig dito sa aming church sa Compi. Ang ilan po ay doon sa mga pastors na nasa internet at higit sa lahat sa inspirasyon po ng Holy Spirit. Again, Lord, kami po humingi ng tawad, humingi ng paumanhin, mga kasalanang nagdaan, akala namin hindi namin nagawa. At hanggang po ngayon, hanggang pagkakagising, Panginoon, salamat dahil lagi po namin nadarama ang kapayapaan sa tuwing kami mabibikas ng patawad. So again, Lord, gamitin mo po ako. Banal na Espiritu, manguna po kayo. Panatilihin po niyo ako sa inyong likuran. At hayaan po ninyo na ang tanging pangalan ni Jesus ang maitaas, ang karangalan ay para sa Ama lamang. Thank you, Lord, for this opportunity. Bless us all in Jesus' name. Amen, amen. Purihin po ang ating Panginoon. So, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa ating lahat. Sister, Nilda. Kaya tama rin. So, ganyan nga po ang ating gagawin. Patuloy po ang ating pag-aaral tungkol po doon sa repentance. At ating pong tinutukoy ngayon ang unang ingredients ng medicine na yan, ng repentance. Tungkol po sa pagkilala, kilalanin ang kulay ng kasalanan. Sapagkat napakahirap humingi ng patawad kung hindi mo nalalaman na meron ka palang nakakaligtaan. Pero una sa lahat, nais ko po lamang idiin na tayo pong lahat ay nasa process na ito at ang inyo pong maririnig, ang aking sasabihin, i-bless tayo ng Holy Spirit, ito po ay hindi tumutukoy sa isa o dalawa. Ang ilan po dito ay kaganapan din ng aking buhay, naganap na at marahil ay magaganap pa. Kaya po sabay-sabay tayo na pag-aralan ang tungkol dito at habang nakikita natin ang ating nagiging buhay spiritual in relasyon sa mga kasalanan na ito, ay time-team na po naman agad na sabihin na, sorry po, Lord. So, ang ating pong teksto sa araw na ito ay doon sa Proverbs 6:16-19. Ito yung what God hates most. Ang sabi dito sa English, there are 6 things which the Lord hates. Yes, 7 which are an abomination to Him. Haughty eyes, a lying tongue, a hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that run rapidly to evil, a false witness who utters lies, and one who spreads strife among brothers. Sa Tagalog, may mga bagay na kinamumuhian ng Panginoon. Ang pagmamataas, ang pagsisinungaling, ang pagpatay ng tao, ang pagpaplano ng masama, ang pagmamadaling gumawa ng masama, ang pagpapatoo at kasinungalingan at pinag-aaway ang kanyang kapwa. Proverbs 6:16-19. Bago po natin tukuyin ang pag-aaral na ito, na ang title nga natin ay What God Hates Most, ito po yung perspective na ginamit ni Solomon. Kumbaga sa along the way, atin pong narinig ang definition ng kasalanan, ang grouping of kasalanan. Pero sa Proverbs 6:16-19, ito ngayon ang pinag-ukulan ni Solomon ng reference. Ano ang sinasabi naman ng Diyos tungkol sa kasalanan? Kaya nga po ito yung what God hates most, which is the wickedness of men. Pero bago ang lahat, maganda rin po na ating bigyan mo ng pansin yung nagdaan nating lesson ng last Tuesday na tumutukoy doon sa kasalanan pa rin na gain root ng mga scholars. Ang tawag natin doon ay yung 7 deadly sin. 7 deadly sin at nakita po natin doon na
But before that, alam ko pong narinig din ninyo na through Sister Nene, nagkameron po talaga ng detalye. As a matter of fact, tinawag namin, nag-acronym siya sa iba't ibang acrostic pala. Acrostic, no? Sa color ng kasalanan. Nag-ABC of sin siya. Napakarami, A to Z. At marahil po ay ang iba doon ay inyong nabigyan ng pansin. Kaya immediately, ang ginawa natin ay ginrupo natin sa 7 yung ABC of sins na yon. Ito nga po ay yung tinatawag nating the 7 deadly sins. Well, nakita rin natin po doon na yung pala ay yon ang bigay ng kaaway, pero ang Diyos ay lagi ng paipantapat diyan. At ito nga po yung antidotes. Along the way, habang nag-aaral kami kagabi ni Sister Cora, nakita po namin na yung palang sa Beatitudes, sa Matthew 5, yung pala ay antithesis nito o antidotes, gamot dito. At kung po yun ang ating may pamuhay, medyo malakas po tayo dito sa 7 deadly sins na tinatawag. Yung capital sin, ito'y tinawag na capital sin, yung deadly sin, because ito yung pinakaulo that form all the other sins, the 7 capital sins. Marami sa atin, yung 7 deadly sins ay alam, pero iba sa atin, marami, ay hindi naman alam na meron ding more than 7 virtues na binibigay sa atin ng Diyos through our study of the Bible. At sabi ko nga kanina, ang isa ditong pantapat ay doon sa Matthew 5 tungkol sa Beatitudes. Sabi po ng Roman Catholic, ang 7 capital virtues as opposed to the 7 capital sins or the 7 deadly sins ay sinabi nila na ang paglalahad nito ay katulad nung kay Dante's Divine Comedy na siya rin naman ang nag-enumeration ginawa ni sino bang Pope yun? Gregory I, that sins have an order of greatness and the virtues a respective order of greatness as well. Sa paglalahad po ng 7 deadly sin, ay ang pinakita doon ay yung the list of the worst. Kaya mula doon sa simula na ang sinimulan nila yung last, yung pagnanasa, pumunta na ito doon sa pinakadulo, doon sa pride. So again, let me reiterate yung mga nakuha natin briefly para maitapat po natin yung ating Matthew 5, the Beatitudes. Yung una doon, yung last, yun ng pagnanasa. Sa Latin, ito yung luxuria, sexual excess, dissipation, intense longing, or unbridled sexual desire, which may lead for fornication, including adultery, rape, bestiality. Anong bestiality? Bestiality is the sexual relationship between men and beast, animal. Hanggang ngayon, meron daw pong nagaganap na ganito. Kaya nga doon sa isang pag-aaral, ang sabi po doon, dapat patayin ang mga gumagawa nito, lalo ang babae at saka yung animal. Napakalaking kasalanan nito. Another sinful and sexual acts, other forms of unbridled desire such as for money or for power. Yun ang mga pagnanasa dapat nating kurikan. So, lust is generally thought to be the least serious capital. Lahat ng kasalanan ay ayaw ng Diyos. Lahat ng kasalanan ay mabigat. Kaya lamang, let us agree na talagang merong nagsisimula lang muna sa pagnanasa. Kung maaares, hindi matutuloy sa tunay na kasalanan. So again, the capital sin of lust divides the soul and body. Use the other people. At ang capital virtue naman ay nakatapat nito sa beatitudes and purity of heart. Napakaganda ang malinis ang puso which unifies the soul, body, and desiring God alone. So yun ang kasalanan, ito naman ang antidote. Ang pangalawa ay yung gluttony, katakawan o pagmamatakaw. Ang Latin nito ay gula, G-U-L-L-A. This is the overindulgence and over-consummation of anything to the point of waste, yung pag-aaksaya. Doon nakakameron ng gluttony pag may pag-aaksaya. Ang isang malaking nagagawa nitong epekto sa atin lahat ay dahil dito, yung supply ng pagkain o namang bagay ay nababawasan. Kaya naging din ito ng kagutuman ng iba. So, malaking kasalanan din nga po ito.
In other words, gluttony consumes an excessive amount of worldly good, and antidote naman dito ay ang being persecuted, being deprived of even the basic necessities. Parang nagpapasting ka na rito. In other words, gluttony consumes an excessive. Yun na nga po ang sinasabi natin. Ang pangatlo ay yung greed, kasakiman. It is an inordinate desire to acquire or possess more than one needs, especially with respect to material wealth. In other words, greed or avarice is grabbing and keeping goods for oneself, hoarding. Itinatago para sa sarili lamang. Whereas the virtue to stop it is mercy, which means to give, share goods to other. Beatitudes. Ang pangapat, yung sloth, yung katamaran, yung batugan, yung tamad. Ang Latin dito ay tristetia or acidea, acid. Ang ibig sabihin naman ito ay without care. I don't care. Unlike the other 7 deadly sins, which are sins of committing immorality, sloth is a sin of omitting responsibility. Omitting responsibility, that is katamaran. Acidea, it finds expression in laziness, idleness, and indolence. Sa madaling salita, sloth as a capital sin refused to exert the will toward the good and the ideal, whereas the virtue of hunger and thirst for righteousness, thus that ito naman ang focus niya. Yang hinahanap niya ay magawa ng kabutihan. Ang sabi ni Henry Edward Manning, angry people are slaves of themselves, slave to themselves. So as a capital sin, I'm sorry. We go now to number 5. Number 5 is wrath. Ito yung puot, ito yung galit. Era sa Latin. Can be defined as uncontrolled feeling of anger, rage, and even hatred. Wrath often reveals itself in the wish to seek vengeance. Ibig maghiganti sa tindi ng galit. Pag hindi napigilan ang isang pagkagalit, ang pupuntahan nito ay paghiganti, pagpatay. Pagpatay, ang ibig sabihin din natin dito. So, kung yun ang magiging katayuan ng tao, as a capital sin, wrath wills harm and destruction, while the virtue of meekness refuses to harm, and peacemaking prevents destruction. So, yung peacemaking. Ang sumunod na pang-anim ay yung envy, envidia, characterized by an insatiable desire like greed and lust. It can be described as a sad or resentful covetousness toward the traits or possession of someone else. It comes from vainglory, yung boastfulness ng isang tao, and severe amend from his neighbor. Sabi ni Thomas Aquinas, may 3 stages ang kasalanan ito ng envy. Ang una, the envious person attempts to lower another's reputation. Pagka ikaw ay naiinggit, nagkiselos, ang laging tendency ay yung sisiraan ang tao na iyong kinaiinggitan. In one way or another, your own way. Lagi na magaganap yon. Ang pangalawa, the envious person receives either joy at another's misfortune if he succeeds in defaming the other person, or grief at another's prosperity if he fails. So ang second stage, mag-aagala ka pagka nagtagumpay ka, ngingisi-ngisi ka dahil naging effective yung ginawang paninira. Toxic, yung pinag-aaralan natin kahapon. Pagka naman ikaw ay nabigo, ay double lungkot ka, double toxic ka. Ikaw ang aalisin na sa mundong ito. Pagka ganyan, the third stage is hatred becomes sorrow, causes hatred. Kung naman ang mangyari, lagi na meron kang puot. So envy resents another happiness, but the virtue of mourning shares another unhappiness. Mourning, nakikiramay ka, so nagsishare ka sa kung ano man nadaranas ng iyong kapwa. At ang pang-7, ito ang pinakamatindi, lagi na lang, kasi ito ang pinakaunang kasalanan ng tao, yung tungkol doon sa prideful spirit. Pride, yung palalo, kapalaluan. Superbia, also known as hubris. It is considered the original and worst of the 7 deadly sins on almost every list, the most demonic. It is also thought to be the source of other capital sins. Pride is the opposite of humility. So, pride leads to every other vices.
It is in the complete anti-God state of mind. Pride is understood to serve the Spirit from God as well as Him, life and grace-giving presence. Sa Kawikaan 16:18, ang kapaluluwa ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. As the worst capital sin, pride is self-assertion, selfishness. But the antidote to that is the virtue of poverty of spirit or humility, selflessness. So yun mga kapatid, ang pinagtapat-tapat natin nung isang linggo at ito po ay napakaganda ring pagnilay-nilayan dahil habang binibigyan tayo ng mga bagay na nakakalungkot, ang ating namang Biblia, ang ating Spirit ay nagbibigay sa atin ng mga bagay na solution para dito. There's always a solution. Hindi pa babayaan ng Diyos na tayo ay manatili sa ganong katayuan. So, yun po ang unang bahagi ng ating pag-aral. Let us go now doon sa main lesson po natin tungkol doon sa mga kasalanan na talagang muhing-muhi kinasusuklaman ng ating Panginoon. Muli, uulitin ko yung ating binasa sa Proverbs 6:16 to 19. There are 6 things which the Lord hates, yes, 7 which are an abomination to Him. Bakit kaya ganon? 6 pagkatapos ay 7. Ang sabi, ito daw isang literature strategy, ang tawag nila ay MEDDAH, M-I-D-D-A-H. Nang ibig sabihin, para bang, there's something more. Marami yan, pero meron pa. So, napakalalim nung tinutukoy dito ng mga kasalanan. So, ang una dito, sa verse 17, haughty eyes, a lying tongue, at hands that shed innocent blood. Verse 18, a heart that devises wicked plans, feet that run rapidly to evil. And number 19, verse 19, a false witness who utters lies, and one who spread strife among brothers. Praise the Lord. I-define po natin yung hate na pinag-uusapan dito. Ang isang tanong dito ay, totoo ba na ang Diyos ay nagagalit? Totoo ba na siya ay napupuot? Totoo ba siya ay napupuot? Parang unbelievable because God is love, God is agape love, God is 7 times 7 times 7, pero siya ba'y napupuot? Well, anyway, sa scriptures, napakaraming lugar kung saan inulit na ang Diyos ay nagagalit. For example, sa Deuteronomy 16:22, false religion. Galit siya sa false religion. Those who do iniquity, Psalms 5:5. Those who perverted, who has a perverted mouth, yung baluktot, ang mga bibig. Proverbs 8:13. Religious rituals and festivals by the ungodly. Isaiah 1:10-15, and including Amos 5:21. Robbery in the burnt of offerings, Isaiah 61:8. At most of all, prevalent ngayon, yung tinatawag natin paghihiwalay ng mga mag-aasawa, the divorce thing. Ito yung Malakay 2:16. Ito'y lahat ay kinamumuhian ng ating Panginoon. At dito sa ating Proverbs 6:16 to 19, the Bible says he can, and in Proverbs 6:19, we have at least 6 things that he hated most, kinamumuhian. 7 things he detests, kinasusuklaman. Galit, namumuhi, pero susukdol doon sa kasuklam-suklam. Matindi na yun, pag sinabing kasuklam-suklam ka, ibig sabihin ay wala nang patlang halos kung tao magsasalita nito para magkameroon ng reconciliation. What we have here is the list of sins that deal with the deepest heart motives of men. Well, these aren't the only sins that should be avoided. They do sum up most of the wicked things condemned by God. Sometimes these are sins even Christians must overcome by the grace of God. Please take note. These 4 verses in Proverbs 6 may seems like a parenthetical statement. Sadya pong hindi ko inalis yung nakita kong mga word doon sa na-research ko kasi parang nakalagay sa parenthesis to overemphasize ulit. To highlight Solomon's major point that wickedness is not in alignment with God and that this fact is very big deal. Solomon turns to God's perspective of wickedness. We have been dealing since with what do you think, what does it says, pero ngayon ating tinutukoy ano naman ang sinasabi ng Diyos.
He hates this thing. So, yung expression na, these are 6 things which the Lord hates, yes, 7 which are an abomination to Him. Yun ang nga sinasabi natin kanina. Ino-overemphasize. May sinabi na ako, 6 things, pero meron pa, malalim pa ang inyong makikita sa pag-aaral na ito. Notice that in this particular Proverbs, ang lalim, ang lawak ng abomination the Lord hates is also expressed by the location of the origin of these abominations within the body. Please take note na marinig natin later on, alam naman natin ito, yung iba, that involves the many parts of the body. For example, the eyes and the tongue are in the head, while the hands and feet are the extremities, both outward and downward. And the heart is the center of control for all of this. This proverb expressed the depravity, yung kabuktutan ng mga tao, and the Lord hates abominations, kasuklam-suklam, at tayo'y punong-puno ng mga bagay na ito. Kung hindi natin ito pinagsisisihan, kung hindi natin ito pinag-iingatan. It's not the number, the 6 to 7, that are emphasized in this passage, but the progression from hate to abomination. Hindi yung 1 to 6, 7, kundi yung may progress ulit, parang yung 7 deadly sin, from the lowest to the highest. Yan ang ating makikita. This list is meant to show that not only is the way of wicked not beneficial to us, it is contrary to God's nature and approval. It is just not. He doesn't like it. He hates it because it is completely incompatible with His being holy as a God. So, kaya nga po, God designed us in His image. Genesis 1:26. When we operate in a manner that is inconsistent with God's character, we operate outside our design. This will inevitably lead to frustration and loss. Please take note also, all of these first 5 of these wicked things are described using again the human body. Para po each time mami-measure po natin kung ano nga ba naganap sa mga senses na ito represented by our body. So thank you, Lord. It reads a sort of antithesis to the armor of God. Kung yung kanina, yung 7 deadly sin, nakita natin na antithesis or antidote ay yung sa Matthew 5, yung Beatitudes. Dito naman sa 7 deadly sins na kinamuhi ng Diyos, para namang makikita natin dito na dinescribe yung armor of God sa Ephesians 6. Because it's also involved the feet, the hand, everything, the helmet to protect the head, the eyes, the brain, the breastplate to protect the heart. So, yun po, may parallel sila doon. Agad may sinasabi ang Diyos, ito ang tugon upang maproteksyonan natin ang ating inaalaalang katulad niyan. From head to toe, eyes to feet, this abomination of listed behavior consumes a whole person. So ito po involved tayo lahat. Both physical, emotional, and spiritual. So, ano nga ba yung hate? Let us define hate once and for all. Again, yung word hate expresses an emotional attitude toward a persons or things which is opposed, detested, despised, and with which one wishes to have no contact or relationship. It is therefore the opposite of love. Ano ang hate? Ayoko na makipag-ugnay sa'yo. Toxic ka. Yun ang hate. Nagagalit ka. Total separation. No relationship. God hates us before. But because of God, His Son, reconciliation. Na-reconcile tayo sa Kanya. So, yun ang definition ng hate. At ano pang sabi dito? A person that is hated is considered a foe or an enemy. I think hated is considered to be odious, yun yung kasuklang-suklam, utterly unappealing and detestable. Kapag ka ikaw ang kinamuhian, ikinukonsider ka na ng tao na kikaaway niya. Wala nang communication. Ayaw ko na sa iyo. Kung ikaw na may bagay na kinamumuhian, katulad ng mga bawal sa ating katawan, ayaw mo nang tikman yan. Ayaw mo nang malasahan. At yung mga bagay na nagigisa na yung pagkakasala, ayaw mo nang dalhin ka ng iyong paado sa mga kasalanan ganon. Sa lugar ng sugal, mga bisyo at lahat, ayaw mo na. Kapag you hate the negative things in life, you go positive. It is not just that He doesn't like.
It is that he hates it because it is completely incompatible with his being. Why? Which is why it is not best for us. God nga designed us in His image. When we operate, oh my God, sorry po. Thank you, Lord. Asan na ba ako? Ayan. Ayan. By the way, again, it is commonly held among nominal Christians that hatred is bad and therefore not something good God would do. Passages as this one make them uncomfortable on so ways are found to try to diminish what God declares about Himself. A common phrase is that God hates the sin but loves the sinner. I pause for a while. Kagabi, hanggang nung kapag-hapon, meron ba sa Bible na sinasabi na God hates the sin but loves the sinner? Wala pala. Ay mo, may nakita ba kayo? Sige lang, punta sa unahan. Ay wala tayong nakita lahat. So, it is not true. Anything that is contaminated, God hates. Kaya lamang, binibigyan naman tayo ng pagkakataon ng Diyos to repent. Yun ang ating lesson. In other words, what is misleading about it is the word but. Ang dapat daw ay palitan ng and. He hates the sin and the sinner. He hates the sin and the sinner. The sinning person. God does not hate sinners. You are not a God. God does hate sinners. It's Psalms 5, verse 4 to 5. You are not a God who delights in wickedness. Evil may not dwell in you. The boastful shall not stand before your eyes. You hate all evildoers. So therefore, the sin and the sin doer, kinamumuhian ng ating Diyos. Psalms 5, verse 4 to 5. Sa passage din ito, makita natin that God hates the simple things carried out by the eyes, the tongue, the hands, the heart, the feet, but not the person himself who does these things. Yung verse 5, ang kinamumuhian ng Diyos doon ay talagang kung anong ginagawa. It is the sin na kinamumuhian. Pero pagdating natin doon sa verse 19, ang sabi ng Diyos ay, that verse 19 in which God hatred is directed at the person who is a false witness and spreads strife and not just the action themselves. So, yung unang 5 that pertains to the action, bad action na nagagawa ng ating physical part of the body, it's not the body, it is the act. But then, doon sa verse 19, ang sinasabi naman doon ay yung tao mismo na naghahasik ng kasalanan, yung nagbibigay ng pagkakahati-hati sa isang grupo o simbahan, kinamumuhuin din ng Diyos yun. So, walang excuse. So, ang ibig sabihin so therefore, I will commit more sin. Hindi pala naman ako mapaparusahan, kundi ang kasalanan. Anong sabi ni Paul? Of course not. Kaya nga nagkameron ng impyerno, kaya nga nagkameron ng langit. Hindi pwedeng parusahan yung iyong bibig, ang iyong tenga lamang, ang iyong paa lamang. Ang parurusahan doon, yung tao na patuloy na nagpapatunay na siya hindi anak ng Diyos. Patuloy na gumagawa ng kasalanan. At reward na naman yung patuloy na sumusunod sa conviction of the Holy Spirit. At times, God hatred is spelled out directly in person terms sa Malakay 1, 2-3, Romans 9:13. May mga pagkakataon na talagang tinutukoy ng Diyos yung tao. Ano ba sabi niya kay Pedro? Lumayo ka sa akin, Satanas. At dito nga sa ating tinatawag na Malakay 1, verse 2-3, Romans 9:13, sinabi dito na, I love Jacob, but Esau I hated, because Esau committed sin. So, yun ang kanyang kinamumuhian. The sin and the sinner. That is the warning of this proverb. There are things that God hates and which are abomination to Him. So, if those things are part of your life, then understand that God's wrath abides in you. This does not mean that everything is lost. Wala ka ng pag-asa. But it does mean that without God's intervention and your humbling yourself before Him, you will remain a vessel of His wrath throughout eternity. May pag-asa. Aminin mo lang, kilalan mo ang Diyos, mapagpatawad ng pagmahal, tapos continuously be changed, then tuloy-tuloy din. Ikaw ay vessel of
your eternal life. God is not like us. He can hate the sin and the sinners at the same time that He extends His love to the sinners. God is not like us. He can hate the sin and the sinner at the same time that He extends His love to the sinner to offer him redemption throughout faith in person and work of the Lord Jesus Christ. That is His prerogative. He can love, He can hate. But the most important thing, it is always an open door for His love. It will never be closed according na lamang sa iyong response. I kept knocking on your door. So kung iyong bubuksan siya, magkakaroon ka ng mapayapang buhay, maginhawang buhay. So yun ang hate. Ayaw mo na makipag-ugnay sa tao o sa bagay na iyong kinamumuhian. Let's take note doon naman sa pangalawang bahagi ng verse 16. Ang sinasabi doon ay, ano naman yung abomination? Abomination, sabi nga natin kanina, one definition is kasuklam-suklam. Just as with the things that God hates, there are many more things that are abominations to the Lord than just the 7 listed in Proverbs 6, 17 to 19. These include various sexual perversion such as consanguinity, incest, homosexuality, bestiality, yung sinabi natin kanina, and prostitution, as well as child sacrifice and defiling custom of the Canaanite, Leviticus 18. Thank you, Lord. Nang mapasulat ito, wala pa yung Kristo na namatay sa krus. Wala pa ang personal na relasyon natin, bawat isa sa Holy Spirit. By now, immediately, upon resurrection, bumaba ang Holy Spirit ay nasa sa ating lahat. Mas malakas tayo kaysa sa kanila. At napakaganda na tayo ay inilalahad sa atin, yung mga naganap na doon. May kahinaan katulad nito dahil nga walang inaasahan, kundi kuminsan, mga aral lang ng mga pariseyo, ng mga tao doon sa synagogue. But this time, sa atin, andyan ang Holy Bible that is complete by itself. The Word of God, the will of God, God Himself. Kaya mga kapatid, itong ating pag-aaral na ito, kanina si Minister Boy, kasama ko doon sa labas. Sabi ko nga, ano ba Mr. Boy, ang palagay mo, hindi ba napapahaba na yung aking pagdidil tungkol sa kasalanan? May mga sinabi siya na kung ano't ano pa man, kasi nga, may nagsabi din sa akin na, baka masyado naman yung dinudukal na. Nakalipas na yan. Nabalik pa yung sama ng loob. Maybe yes, maybe no, but whatever it is, kung babalik ang sama ng loob, kapos ka pa. Meron pang toxic sa iyo. Pakalinisin pa. Well, anyway, as I'm saying, Hebrews 4:12, ang salita ng Diyos ay parang tabak. Matalas pa kaysa sa tabak. Bagamat ang message ay pinaghihiwalay na talaga ang masama at ang para kay Lord. Ang akin lagi sinasabi dito, tuwing ako'y magsasalita, ay lagi kong inaako na ang isa doon sa talim, sa tabak na yon ay para sa akin. So therefore, preachers, napakaganda rin po na hindi ko naman kayo pinangunahan na sa bawat preaching natin, magpa-examine muna tayo. Baka naman ako'y ito. Kaya hingi agad ng tawad. And the other blade is for the listeners. Ang aming pangdalawang conclusion ni Minister Boy, meron yatang version na ito ay espada, tabak. So therefore, the lesson for the speaker and the lesson for the listener will all boils down to Jesus Christ. And you will be a winner. Kapag na-recognize mo na ang lesson mo ay baka patungkol sa iyo, patungkol sa kanila, at inaamin natin na ito isang malaking pagkakamali. So, itong abomination na ito'y makikita rin doon sa Deuteronomy 7, 25, 26. Yung universal abominations are idol worship. Serving other gods sa Deuteronomy 13 and cross-dressing, Deuteronomy 22:5. Mga kapatid, cross-dressing. Ang damit ng babae, hindi pwedeng isuot ng damit ng lalaki. Ang damit ng lalaki, hindi pwedeng isuot ng babae. Old story. Mas decente siguro pagka, ewan ko, I cannot comment on this. Siguro yung aking desire na aking clothes. Sabi lamang dito sa sa Deuteronomy 22:5. Gano'n pa ito ka-relevant sa panahong ito? Baka naman ang mga sinasabi doon ay
yung definition ng kailang mga suot noon. By now, meron akong personal na, mas ako comfortable kapag ang mga babae ay hindi masuot lalaki, kundi nakapants. Kami na Sister Ana, na Sister Cora. Yun lang lalaki ang baka maging obvious, pagka kayo nakasuot ng palda. Ayan, saan bang bansa yung Scotland ba yon? Sa Scotland? Na lalo yung kanilang mga musiko, nakasuot pa ng ganyan. Well, anyway, sinasabi lang dito mga kapatid, sige yung wala lang kalaswaan, wala kang ultimate other objective dito. Remarriage to the first spouse after marriage to the second one, Deuteronomy 24:4. Acting unjustly, Deuteronomy 25:6. A false balance. Ako, Sister Sally. Andi ba Sister Sally? Ayan. May yakol pa rin. Kasi kami ni Sister Sally, nagtitinda kami sa palengke. Ang aming timbangan, either aming niyayapakan sa ilalim upang bumigat ang timbang, o binabasa ang aming paninda para bumigat-bigat, bigas man o gulay, pero wala na po yun. Yun. Thank you, Lord. Proverbs 11:1. The perverse in heart, Proverbs 11:20. Yung pala'y abomination sa ating Panginoon. Kasi hagyan na nga naman, nadilhensya nung kawawang tao. Nag-tricycle siya, nainitan, tapos yung bibilhin niya, babawasan mo pa. Double murder ka na noon. Ang pakakainin, hindi naman nababawasan. Lalong nagugutom nga, pagka ganyan. So, the proud in heart, Proverbs 16:5. Perversion of justice. Yan, inulit na naman. Unjust weights and measure, Proverbs 20:10 and 23. And then, worthless offering. Purihin ang Diyos. Isaiah 1:13. These are all abomination to our Lord. So, puntahan na natin siguro ang pag-aaral. Let's dig it out doon sa Proverbs 6:16-19. No? The Lord hates haughty eyes. Yun ang una. Ang Diyos ay napupuot sa mga mapalalo at prideful yung kanyang spirit. He uses eyes and then haughty because, kumbaga sa ano ba ang haughty sa Tagalog? Haughty, Tagalog? Prideful look. Mapagmataas. Yes. Ang isang example dito is sa Numbers 16:3, yung tungkol kay Korah. K-O-R-A-H, hindi C-O-R-A. Sister Korah, hindi ikaw ito. Ayan. Hinarap nila sina Moses at Aaron at sinabi, "Sorba na yang ginagawa ninyo, lahat ng nasa kapulungang ito ay nakalaan kay Yahweh, at siya ay nasa kalagitnaan natin. Bakit itinatas nyo ang inyong sarili higit pa sa kapulungang ito?" Yan ang sabi ni Korah at ang kanyang mga cohorts. Yung naughty man is viewed through the perspective of self-aggrandizement. Ano, Pastor, Minister, yung aggrandizement? Yon, talagang ikaw ang itatas ka, grandeur, Yan, sa pedestal. The haughty eyes blind a person from reality, that God is God, the fundamental truth of reality. It's only God, ang sinasabi. Trying to function independently of God, His ways and His design is the great seed of pride that turns Satan away from heaven, and at the same time, si Adam at saka si Eve doon sa garden, sa Isaiah 14:12-13. Haughty eyes are the spirit that makes one overestimate himself and underestimate others in terms of spirituality, knowledge, and intellect. Overestimate, underestimate. Ikaw ay under ko lamang. So, such people are arrogant. Unteachable, rebellious, and judgmental. The Lord hates them because they often inspire rebellion and division in the body of Christ. Yan ang nangyari kina Korah at sa kanyang mga galamay tungkol dito sa ibig niya paghihimagsik labang kina Moses. Gusto niyang siya ang pumalit kay Aaron yata. Gustong maging pari. In the Bible, we find many examples of such people, but Korah stands out from the rest because he possessed almost all the characters of a proud people. The Lord's haughty eyes
And later on, he dealt with Korah and his clique severely. Ano ba nangyari kay Korah? Nilamo ng lupa. Nilamo ng lupa. Nilamo ng lupa. Matindi yun, ano? So nagka-earthquake, bumuka ang lupa at nilamon sila. Namimiss ko si Pastor Ray. Nung ako'y, ano ba yun? Nung ako'y ordained na pastor, sharing lang muna ha. Kasi mahaba pong oras, kakunti ng aking lesson eh. Ang prayer ko, sabi ko, Lord, sige po. Kaya lang request ko, bigyan po niyo ako ng double anointing ng mga virtues na binigay mo sa mga pastor. 1, 2, 3, 4, 5. Ganon. Kay Pastor Ray, pwede ko nang sabihin ng kay Pastor Ray kasi wala siya rito. Pero nakikinig. Double portion of his sense of humor. Yun. Kaya, sabi nga ni Pastor Seko, ako'y nahingi ng tawad, ayaw ka nang magbiro-biro. Hindi. Okay yan, basta nakaka-edify sa nakikinig. So, yun, ang double portion. Ano ba sabi dito? Meron ditong isang spiritual humor. Meron daw isang babae, ay believer, na regular rin nag-a-attend ng fellowship. Sabi daw sa kanyang pastor, Pastor, ako may kasalanan. Ano yun? Hindi ko humalis. Sa aking isip na ako'y napakaganda. Uy, ano magagawa mo? Blessed are you among women, ano? Sister. Tuwing ako'y pupunta rito, parang naisip ko na, ang tatanda na ng aking mga churchmate. Yung aking batchmate, parang nakikita ko kami lang ni Sister Cora ang bata. Tapos talagang hindi ko humaalis. Pag nagkakantahan, ako'y hindi na makatingin sa likod at para bagang pati boses nila ay talo ko. Ano dapat kong gawin sa kasalanan ito? Sabi ng pastor naku sister, hindi ang kasalanan. Nagkakamali ka lamang. Si Pastor Ray yun. Parang short of saying na tumingin ka sa salamin. Para ganang ibig sabihin. So thank you, Lord. Ang pangalawa, the Lord hates a lying tongue. Sinungaling. Mapagsinungaling. Bago mo pinagbili ang lupa, hindi ba iyan yun? At hindi ba iyo iyon? At nang may pagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsisinungaling, kundi sa Diyos. Nang marito ni Ananias, sinalagutan ng hininga at bumagsak. At lahat ng nakabalita sa pangyayaring yun ay pinagharian ng matinding takot. Yun sa Acts 5:4-5. Sina Ananias to, no? Ayan. Ano ba nangyari dito? Gumaya. Sharing kasi pag binagbilhan, submitted to the altar. Gumaya. Ay malaking pinagbilhan. Yun. Kaya nangyari ay nagsinungaling sila. Inilagay. Tapos ito lang ba? Hindi ba yata tinanong? Basta yun lang. Kung bakit man by the Spirit nakita. Yung asawa ganun din. Pinag-usapan. So, nagsinungaling. Kaya nangyari ay sa Diyos ka kasi nagsinungaling covenant with the Lord. Thank you, Lord. Ang Diyos napakabait. Talagang 7 times 7 times 7. Wala pa akong nababalitaan na nagtalo sila sa tithing na kinuha agad ni Lord. Because nga, of the redeeming power of God, of the continuous sanctification of the Holy Spirit. Kaya hindi pa bumabalik ang Diyos sa ibig niyang marami pang tao makarinig at maraming taong sasalubong sa Kanya. So salamat, ito yung mga lumang pangyayari. Pero it is also a warning. Although hindi ka mamatay physically, pero little by little, kung nag-commit ka kay Lord, mamamatay yung iyong desire. Mamamatay yung iyong commitment sa Kanya. Little by little, wala na. Dati, ito ang tithes ko, ay pwede pala naman, walang namamatay. No? Wala. Kumita uli. Wala. Ano? Hanggang sa nahirati na sa ganon. Bumigay na ng bumigay. Kaya lang, we cannot mock the Lord. Ano sabi natin? Isang lesson?
magbayad ka ng utang mo upang ikay pautangin uli. Utang natin kay Lord yun di ba? Nagsisink ba sa atin yon? Pautangin ka uli kung ikay nakabayad na ng utang mo. Napakahirap magpautang doon sa tao na mahirap ding magbayad. Ano ba bang sabi dito? Falsity, yung false thing, is a poison, and communicating falsity poisons both the sender and the receiver. To speak the truth is to reflect our Creator. To have a lying tongue is to warp and pervert God's design. Ano ba yung lying? Prayer of Agor, Proverbs 30. Lord, dalawang bagay ang gusto kong hingi sa iyo bago ako mamatay. Huwag mo kong gawin sinungaling. Napakasimple sinabi, pero parang napakahirap sundin ang stoppage sa atin ng Holy Spirit. That is sinungaling. Joke lang naman eh. That is kasinungalingan. Kaya, Lord, huwag mo po akong gawing sinungaling. What a prayer. Balik na uli ako doon. Hindi na ako kay Jabez. Yung daw sabi, another writer, Bible scholar, yun daw kay Jabez at saka kay Agor, somehow interconnected. Because, yung kay Jabez, it was also assumed that the author is Solomon. Pen name of Solomon. In other words, si Solomon, naranasan na niya ang karangyaan, everything in life. Lahat niyang kailangan. Kaya ang sabi niya sa kanyang anak, sa mouth ni Agor, dalawang bagay. Huwag kang gawing sinungaling, huwag kang payamanin, baka pagka kayo yumaman, makalimutan mo ang Diyos at ang kayamanan na ang iyong sambahin. Huwag kang papaghirapin, baka pag ikay naghirap, magnakaw ka at masiraan mo ang pangalan ng iyong Diyos na alam na lahat na yun ni iyong Ama. Though meron nagpaparaphrase, like for me, siguro ang ginawa ko doon ay, Lord, huwag mo naman po akong gawin sinungaling. Nahirap. Ako'y sinungaling. Yung ba mga white lies? Tanong niyo si Sister Cora, mula pagkagising kanina. Pero ako'y nananalangin, mabawasan. At dinadagdagan ko, pwede bang ma-rephrase yun? Huwag po niyo ako masyadong payamanin. Parang huwag masyadong payamanin. Pwede naman siguro because that's the laman of my puso. Huwag po naman niyo ako masyadong papaghirapin. Again, bless me and enlarge my territory. Pero huwag masyadong marami. At nauna. May ganun pa eh. But of course, yung huli ang maganda. With your hands, yakapin mo ko na yung kamay upang hindi ako mapahamak. Hindi ako makasakit sa iba. Jabez is nakakasakit eh. At huwag din naman ako masaktan. I believe God bless my prayer request. Sana kayo din. Palagay ko mga kapatid, this is the moment. Praise the Lord. So ano pa ba ating makikita rito? Example, si Pastor Ray uli ito ha. Ano ba nakalagay dito example? Meron daw sa isang tindahan, ano ba yun? Isang tindahan, grocery ba or bookstore. Meron daw narinig yung manager na sabi, sa English, do you have any of this? Even at this moment? Para ba, wala ba dito na ganyan? Naintindihan lang niya. Wala po. Nako, matatagalan po. Baka ako hindi na magkameroon. Narinig na manager na makalis, nagalit doon sa sales lady. Sabi ay, meron ba dito ang pangalan ay Susan? Wag na, Cora. K-O-R-A-H. Cora. Hindi ba ang ating pinag-uusapan dito, walang-wala, lahat ay meron. At lagi nang sasabihin mo, tama-tama ho, umorder kami, baka ho by next week meron na. Balik ho kayo. Pero narinig ko sa iyo, wala ho.
At baka magtagal. Hindi dumating. Tapos ano ba ang tinatanong niya? Itinatanong ko kung umuulan na dito sa atin. Ang sabi ko, wala ko. At baka magtagal bago umulan. Yun ang tinatawag na, ano topic yun? Lying tongue. Pinipilit na magsinungaling isang tao. O, kita mo? Thank you for your support. Katulad nung kahapong lesson ni Sister Cora, sino si Joe? Sino si Sister Rhea? Si Mike at saka si Joe. Pinipilit na magsinungaling kung ano pa man ang lahat para lamang maligtas siya. That's part of it, yung pagiging sinungaling na katulad noon. So, ano pa ang ating mapapag-usapan dito? Ano ba oras na? Oo nga pala. Magaling pa yung ganun natin gawin. Oo nga naman. Thank you, Lord. So, nakapatid, meron tayong in-between na lagi natin ginaganap. So, happy birthday sa celebrant, celebrator for February 6, 2024. Si Sister LB Bayawa. Sister Virginia Bares. Kapatid ba ito ni Sister Josephette? Thank you, Lord. Sister Janelle Santos, Sister LB Bayawa. Happy birthday again, mga kapatid. Sister Virgie, Sister Janelle, at si Sister LB. Thank you, Lord. Happy birthday! Thank you, Lord. Enjoy your day. Salamat sa Diyos. Ay, napakahalagang announcement, mga kapatid, ha? Ito isa sa pinaka-importanting event sa ating church. At ito'y magaganap sa February 10, 2024, start from 7 a.m. to 3 p.m. Dito po sa ating worship center dito sa Parañaque. Ito po yung ating pag-i-elect ng ating mga bagong members of the Board of Directors. Isang palaala, para po doon sa who really cannot make it, sana naman pagpilitan natin, proxy forms will be available but strictly one person to one proxy only. Opo, pilitin natin, mga kapatid, ito po isang pagpapala sa atin. Ano pa ba ang pwede nating masabi dito? Yung proxy, yung pala'y dapat ibigay na ngayon. Huwag mong itatago at saka mo lang dadalhin pagkabutuhan na. Am I right? Tama ba yun, Sister? Ibibigyan natin kay Sister Jennifer to be sealed at saka lamang bubuksan kapag kaatin na itong sa election na mismo, ano? Para makita natin na this is just fair and square sa lahat. Ano pa ba ang ating mapapasabi dito? Meron po nagsasabi na magbabayad to activate. Magbayad po kayo, talaga namang tungkulin niyo. Pero yun po yung pagboto, hindi na po pwede. Dahil nga po, ang deadline natin, extended nga po yun nung last January 14 ba yun? Dapat December po yun. So, 281 voters po ang ating nakaregistered dito. So, meron po tayong, yung mga sample ballot, nakikita every now and then. At number 2, meron po tayong CSM Metro Manila Quarterly Fellowship. Ang team nila yung Rhythms of Love. 1 John 4:16, 18. Kailan magaganap? Sa February 25, ngayong taong ito, 2 p.m. to 6 p.m. At doon po ito doon sa Makati West, sa Cramsis, doon sa pinagaganapan ng fellowship natin tuwing Sunday.
Dress code is smart casual. The color theme is red, pink, and white. Love offering, 250 per head. Love offering for the food and almost everything. So, mga kabataan, mga magulang, support po natin ang ating kabataan. Ito po yung napakasayang pagdiriwang. Thank you, Lord. Okay? Repeat new song? Ay, new song. This is composed by Sister Sally Bartolome, arranged by Brother S.D. Garcia. Give glory to the Lord. Purihin ang Diyos. Give glory to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that could save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that could save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that can save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ, that Jesus Christ, that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. Thank you, Lord. Give glory to the Lord. To Him alone, to Him alone. So far, ang ating po na take up doon sa mga kinamuhian ng Diyos ng kasalanan ng tao, number one, yung haughty eyes. He hates the haughty eyes. Ito yung mga palalo, yung prideful. Ang pangalawa, He hates lying tongue. Ito yung
sinungaling, ito yung hindi mapagkatiwalaan sa kanyang salita. At ngayon naman, punta tayo doon sa pangatlo. Ito yung shedding innocent blood. Hands that shed innocent blood. Ito yung pangatlong bahagi ng verse 17, Proverbs 6:17, pangatlong bahagi, ang pumamatay ng mga walang kasalanan. Itong abomination na ito, na kinapuputan ng Diyos, specifically prays to distinguish murder from justified killing such as occur as a result of the judicial process na hatulan. Kung meron pa tayo mga death penalty sa mga bansa, yun ay kasama dito sa para bagang binibigyan ng different description. During the times of war, yung mga namamatay dyan, this is another thing na meron dividing line. At doon sa self-defense or something that occurred accidentally, yun ay kasama rin doon sa mga exemption. Yung phrase na shed blood is consistently used throughout the scriptures to describe killing someone with context determining whether it was justified or not. Pag dumanak ang dugo. The addition of the word innocent makes it clear that this is murder and not something justified. Innocent. That the murder takes place by the use of hands means that it is up close and personal. This is not an accident. This is not an accident. The killing described is done through the use of some sort of hand-held instrument that caused the blood of an innocent person to pour out. Patalim, baril, kung ano pa man, kamao. This is a violation of the sixth commandment of Exodus 20:13, not to murder, and subjects the murderer to capital punishment as directed in Genesis 5:9. Whoever sheds man's blood, by man his blood shall be shed, for in the image of God he made man. Ang nabubuhay sa patalim din namamatay. Ang equivalent na message. Mula kay Isaiah hanggang kay Jeremiah, Ezekiel at kay Joel, they make it clear that one of the reasons for God's judgments of nations, including ancient Israel and Judea, was the shedding of innocent blood that occurred in them and the lack of justice in punishing the wicked. Ito naman yung warning sa ating modern day cities and countries. Yung pag-advocate natin ng abortion, that is killing the innocent. Anumang bagay na involved dito ang pagkitil ng buhay na hindi naman ikaw ang nagbigay, ang Diyos lamang, ayon ang kinamumuhian ng ating Panginoon. The shedding of innocent blood. So, yun po ang ating pang-tatlo. Pagkatapos yung pang-apat, hence that shed, ito na nga pala, kabilang pa rin ito sa ating pinag-uusapan. Everyone who hates his fellow Christian is a murderer, and you know that no murderer has eternal life residing in him. 1 John 3:15. Most of us are not guilty of murder, but according to the Bible, all of us are, because none of us can say we have never harbored hatred against another person. Harboring hatred is murdering, is killing. So, John likens hatred to murder because hatred is the root cause of murder and murder is the fruit of hatred. Kung wala lang nakaabang na kaparusahan o batas, baka ang pagpatay ay maging natural na sa tao pagka ang isang tao ay nagagalit. Salamat, may batas. May batas ang Diyos, may batas ang ating government, kaya tayo ay napipigilan. Kung mawawala ito, yung mula sa iyong pagkagalit, ay baka ikay papatay na. Yun ang nangyayari no, the period during the walang dinidiyos pa sila. John also says, no murderer has eternal life in him, meaning that the eternal life that Christ has given is no longer in control of that individual. It is no longer abiding in him. Ikaw ay ligtas na. Ikaw ay panlangit na. Iniligtas ka na ng Diyos. So yung eternal life na yon, wala na sa isipan mo, buro na yon. Kasi nga, ang napupuno sa iyo ay pagkagalit sa kapwa at ito na ikaipapatay. Para daw asido yung hatred. Ang acid, yung lalagyan niyan, kung hindi ito yung mga bottle, and no other container can contain an acid.
All the rest, metal, wood, not even concrete, stones, lahat ng yan ay kakainin. Kakainin ng acid. Pero, lalo nang kakainin ito, ang pagsasabuyan mo ng asido. Ibig sabihin yung iyong galit. So, dapat mawala na ang galit na yan. At ito toxic nga sa atin. So, yun mga kapatid, ang pantatlo at ang pang-apat ay he hates speed that thrust into evil. Mga paa na nagmamadali sa paggawa ng kasalanan. Ubod tulin sa paggawa ng kasamaan. They are eager to do evil, quick to shed innocent blood. Their thoughts are sinful, they crush and destroy. Isaiah 59:7. Feet that are quick to rush into evil can be viewed as the enthusiastic and complete involvement in things that dishonor God. It becomes part of, I must do this. Parang nagagalak na. Wala nang napigil. Naghahanap pa, nagawa pa uli ng kasamang tulad noon. This happens when we know what to do and we choose not to do it. The average Christian will ignore this verse as irrelevant because usually evil deeds or action we label as wicked and morally wrong. But the author of this proverb is also referring to common wrongdoing that bring pain to all concerned. Such activities include, but not limited to, gossiping, rebellion, the assassination of character, pinag-uusapan, wala rito. Maganda kung pinag-uusapan ay all blessing, good news. Pero kapag pinag-uusapan ay yung depekto, yung kahinaan, according to your pananaw, napakalaking kasalanan. Pinatay mo na siya. They create wounds that could last a lifetime. Meron daw apat na pari. Ako may maraming kaibigang pari, kaya excuse na ako sa pari. Kwento, para kay Pastor Ray din to. Wala siya rito eh. Nagbabakasyon yung apat na pari during their early hour. Hayahay, kwento-kwentuhan. Sabi na isang pari, mga kumpadre, mga pare ang tawag sa bawat sa kumpadre. Alam ba niyo yon? Marami sa kanila. Mga kumpadre, hindi ba nakakakonsensya na day in, day out, ang dami nagkukumpisal sa atin ng kanilang mga kasalanan. Pagkatapos, yun tayo, ginagamit tayo in between God and us. Tapos, hindi ba nararapat tayo magkumpisal din sa isa't isa? Yun. Wala naman. Ba't nga hindi? O sige. O, tayo ng confessor. Pari kukumpisal ko, ako nagsasabong. Pero naka-incognito. Naka-hood ako. Naka-mask. Nagsasabong, ikukumpisal ko yun para hindi na ako magsabong. Yung isa naman ay, ako'y may binabasang malaswa. Ayoko na nun. Ako ay nainom. Nagsisigarilyo. Ayoko na nun. Yung pang-apat, tahimik. Oo, yung pang-apat, tahimik. Padre, ikaw, anong iyo i-confess para tayo clean slate na paglabas ng seminar na to? Sabi ng pare, ibig ko, confess na ako'y nag-gossip. Ako'y chismoso. Ayun. So, Sister Beng ay may jacket. Ay, nako, yung gossip nga naman, napakatindi noon. Ang dami nawawasak noon. Ang dami nawawasak na, no? So, yun mga kapatid, ang ating nakita rito. At ang panghuli ay he hate feet that thrust into evil. Kung paanong ubod tulin sa paggawa ng kasamaan. Praise the Lord. Ito na nga yung ating pinag-usapan kanina. 9:31. Post na ho tayo doon mga kapatid kasi ang ating diniscuss ngayon actually ay yung mga bagay na ginagawang kasalanan. So this pertains about the eyes, the feet, the hand, everything. Sabi nga natin kanina ay God hates sin but also the sinner. Yung verse 19, it pertains to the person himself. So, atin nung ipagpapa next Tuesday na yan,
Dahil po parang nakita ko mas mahaba ang discussion para doon. So, in closing, nais ko po lamang sabihin na merong hope po dito sa mga abominable sin na ito. Ang Diyos ay lagi na lamang nagsasabi na, "Come to me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light." Since will burden us, yun ang sorrow of sin. Kaya lamang open door ang ating Panginoon. Halik kayo, lahat ng napapagod. Bibigyan ko kayo ng magaan na pamatok. Alam natin pamatok, yun pa rin. The Word of God, hindi okay, wala ka na, pero bibigyan ka ng pamatok na gagabayan ka ng Holy Spirit at magagampanan po. And in the process, yung kasalanan na hindi mo halos matanggihan, kung hindi man totally mawala agad, mababawasan yan kasi reminded ka ng Word of God eh. Kaya yun ang pag-asang ibinibigay sa atin. Sabi niya sa John 5:24, "Truly, truly, I say to you, he who hears my word and believe him who sent me has eternal life and does not come into judgment, but has passed out of death into life." Sa atin naman po mga kapatid na, kumbaga sa ay parang, ay si ito, ay sana'y narito siya. Si minister yun, tinutukoy dito. Mga kapatid, hindi pa nabalik ang Diyos. Pagbalik ng Diyos, dyan may condemnation. For the meantime, pag-pray din natin, baka nga tayo may kaunti pa rin ganun eh. Ha? Kaya ako nasasabi yun, kasi ako ay malimit ding magsabi sa aking apo, sa aking anak, na yung pala'y kahit na po anak mo, hindi mo pag-aari. Wala kang karapatang patayin sila sa salita habang sila'y wala doon. Kumbaga sana very, very critical, kaya lahat tayo ay napapasuong sa ganito. Sa Romans 10:11 hanggang 14, "Whoever believe in Him will not be disappointed, and whoever will call on the name of the Lord will be saved." At sa 9-10, "That if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raises Him from the dead, you will be saved. For with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation." Today is the day of salvation. Huwag na po natin itong ipagpatagalan pa. Your sins may be great, but Christ's forgiveness of sinners is greater. Is greater. Walang humpay ang kaaway sa pagtutok sa atin. Takbuhan. Kung may word ka, harapin. Pero kung wala, takbuhan mo, pumunta ka papalapit sa Diyos. Yon ang ating. Alam na natin lahat halos, ang mga kasalanan ito, anumang bagay na maglalayo sa atin sa ating Panginoon, mga bagay na ating sinasabi, lagi kong nasa sa ulit po ito, bagay na nasa sa isip, bagay na nasa puso. Huwag po natin itutuloy kayo papalapit sa Diyos, papalayo sa Diyos, sapagkat may mga nakasunod po sa inyo, lagi ang ating pamilya. Sila'y nakikinig, sila'y nakikiramdam, at nakikita nila ang iyong ginagawa. On the other hand, kung mga bagay na yan ay maglalapit sa iyo sa Diyos, bilisan mo ang pagpunta. Kasi nga, may nakasunod sa iyo. So again mga kapatid, ang kasalanan ay hindi katapusan ng lahat ng ito. Ang Diyos ay babalik upang tapusin na nga once and for all. At sabihin niya, "It is finished, halik kayo aking mga kinalulugdan." In Jesus' name, Amen. Salamat po Lord sa pagpapala mo, Banal na Espiritu, sa iyong presensya. Salamat po, salamat. For your glory. Amen. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.